Hello, hello. Bagong battery na naman ang itetest natin. Ito yung CST. May Bluetooth connection at 100 amp hour yung capacity. Meron siyang tool tulad ng Gentai. Manual kung paano i-connect sa Bluetooth. Manual din ng battery. So, ito itsura niya. Sa likod, may data sheet at yung mga bawal gawin. At yun, pwede daw i-series at parallel up to 4 pieces. Ito yung manual ng Gentai. Hindi siya pareho talaga, pero yung laman halos meron siyang table ng mga ampacity ng wires. Meron din siya yung picture ng mga kung paano i-parallel at series pareho. Ayan o, same ng case. So titignan natin kung same din ba ang laman. Kasi pwedeng sa isang factory lang naman to galing. Tapos, customize lang yung BMS na gamit para merong Bluetooth. Try natin yung app. Scan daw. Try natin. So, papunta siya sa website nila. Try natin to. Or sa Google Play daw. So, search na lang natin si ST Energy. Install natin yan. Ito na yung app. Click natin to sa taas, add device. Ayan, may lumitaw dito. Connected. Ayan, so makita na natin yung capacity, voltage, state of health, at kung may fault. Check natin yung voltage kung accurate ba. Ang sabi dito sa app, 13.17. 13.15 ang nakukuha natin sa tester natin. Okay. Makikita ba niya kapag nag-charge? At ayun, sinacharge nga natin ng 5 amps. Lumilitaw naman 5 amps. Maganda yung app, madaling gamitin. So ang gagawin muna natin ay i-charge natin and then bubuksan natin. Ayan, so balikan natin pag na. Ayan, full na yung battery natin. At sa app pwede nyo makita yung voltages ng every cell. Punta lang sa data. Ito, single cell voltage. At makikita nyo yung voltages natin, balance naman. 3.66 silang lahat. Sobra ng konti, pero konti lang. Okay pa naman yan. At in-explore ko tong app kanina at ito nakita ko. Punta kayo sa My, punta kayo sa Get Help, at pupunta kayo sa Gentai Power. So mukha confirmed na Gentai din yung manufacturer na ito. So kaya sila magkamukha kasi iisa nga lang. Buksan na natin, tignan natin yung itsura sa loob. Pero most likely, baka kapareho lang dito ng Gentai talaga. Yung kasama pala na tool, Gentai na talaga eh. Yung laman niya ay pareho pa rin nung Gentai natin. May metal frame pa rin. So nako-compress pa rin yung cells natin. Iba lang yung BMS na gamit nila. Mukhang JBD yung BMS. So try nating mag-connect gamit yung app ng JBD na ginagamit ko. Ayan. So lumitaw yung BMS natin. So ayan, na-access natin yung BMS natin gamit yung JBD app. Ayan. So gumawa lang sila ng customize nila na app na nagki-cater sa JBD. At okay naman. Yung mga nakikita rin naman dun sa isang app ay nakikita rin dito. Mas simple pang gamitin to. So kung ako siguro, gagamitin ko na lang yung app nila kasi mas madaling gamitin. Mas simple lang. Teka lang, nasa-set ba yung settings? Hindi ko nakita eh. Parang hindi. Try natin dun sa isang app. Hindi. So yung BMS natin ay may Bluetooth connection, pero hindi siya talaga yung smart BMS na pwede mo iset yung individual na settings ng BMS, like yung minimum voltage ng cell, maximum voltage ng cell. Hindi mo masiset dito. Sa parameters, pwede mo lang palitan yung pangalan ng device para ma-distinguish mo siya. At eto mga to, nominal capacity, cell number, yun lang. Ang nagagawa mo lang dito sa Bluetooth connection niya ay mamomonitor mo yung voltages ng individual cells at kung ilang amps yung pumapasok or lumalabas sa battery. Ilabas na natin siya. Tingnan natin kung
ano yung mga cells na gamit. No, kadali lang i-disassemble kasi may frame nga siya. Hindi nila finifix yung cell sa case. Yung case natin, saktong-sakto lang talaga siya. Ayun, no. So, hindi nila kailangan lagyan ng mga glue para ma-hold yung cells natin sa loob kasi sakto lang siya sa loob. May konti lang na silicone dito. May mga temperature sensors tayo. At this time, nakadikit na talaga siya sa cells. Tinape na nila. Unlike yung iba, naka-float lang sa sa loob ng battery. Tingnan nyo, ang ganda ng build talaga. Yung bus bars natin, may cover pa. Check natin yung QR code. So, ayun, na-scan natin. Yung manufacturer ng cell natin, same pa rin dun sa before, rep. Tapos, unknown yung model code natin kasi baka ay hindi lang updated yung database ng scanner natin. Pero most likely, 100 ang power talaga to. Para ma-confirm natin, magka-capacity test tayo mamaya. Silipin lang muna natin yung BMS natin. Ayan, JBD BMS nga to. Ayan yung model. Hindi nakalagay yung specs ng BMS sa sticker niya, pero most likely 100 amp na BMS to. Gagawin na lang muna natin, discharge test tayo para makita natin yung makuha natin capacity. Ayan, connected sa computer natin. Discharge natin ng 20 amps at cut-off voltage natin 10 volts or 2.5 volts per cell. At start na natin. And so balik tayo in more than 5 hours bago ito maging empty. And tapos na yung discharge natin at ang nakuha natin capacity ay ito yung graph natin, 105 amp hour. Yung GenTie na tinest natin before, ganun din, close din, 107 amp hour naman yung nakuha natin. Check lang natin yung voltages ng mga cells. 2.89, 2.87, 2.84, 2.91. So magkakalapit naman. Next ay i-charge natin. Tingnan natin kung ilan makakarga natin at kung makikita ba natin na balance pa rin. Last time naabot talaga natin yung 14.6 volts. Pag i-charge natin ulit, tingnan natin. And so sige, balik tayo pag puno na. Ayan, fully charged na yung battery natin at naabot naman natin yung 14.6 volts. Yung total voltage na niya ngayon, 14.37. So nag-rest na siya. Tumigil to ng 14, more than 14.6 nga eh. 14.7. At yung cells natin, check natin per cell, 3.6, 3.6, 3.6, at 3.6. So balance pa rin yung mga cells. Next ay ikabit naman natin sa inverter. Try natin mag-discharge sa battery natin. And nakakabit na. Tapos saksak natin yung load natin, 1000 watts. And nagdi-discharge na pala, 100 amps, 103 amps yung kinukuha natin sa battery. Makita rin pala natin sa app kung ilan amps yung dini-discharge natin. Ayan, 102 amps, 104. So pareho lang yung nakikita natin dito. I-timer na rin natin para tignan natin kung mamamatay ba siya agad. Check natin yung temperature. So ayan, 45 degrees. Kaka-start pa lang naman natin. 8 minutes, ang BMS temperature natin nasa 64, 63 na. Yung time pala na namatay yung GenTie natin at 1000 watts load ay nasa 12 minutes. If tama yung pagkakaalala ko, 70 degrees namatay yung BMS. Makikita rin pala sa app kung ilang oras na lang bago siya malobat. So 47 minutes daw bago malobat siya. At yung wattage, ayan, 1324. Nagbi-beep-beep na yung ating inverter kasi check natin yung voltage ng battery natin, 12.8 volts na. After 30 minutes, 98 degrees Celsius na yung BMS natin. And 98, 99. Malapit na sa temp ng boiling water. Super init na. Hindi na siya katulad ng GenTie before na namatay after 75 degrees. Eto magwa 100 na. Parang yung solar home lang din, yung DALI na BMS nila, umabot na ng 100 plus. Hindi rin namatay hanggang mag-empty yung battery. So, most likely, eto hanggang maging empty, hindi ito mamamatay. So, kailangan nyo ingatan yan kapag ganyang kataas yung i-discharge nyo, 100 amps. Mas mapapadali yung buhay nung BMS, maapektuhan din yung battery kasi nakakulong to sa case.
So yung init netong BMS matatransfer sa cells nyo, maapektuhan yung lifespan ng cells nyo. Nag-disconnect na yung inverter natin. 8% na lang yung natitira sa battery natin. Nagtagal siya ng halos 50 minutes. Hindi pa empty yung battery natin, may laman pa. So kaya niya talagang tumagal ng almost 1 oras kapag 1000 watts yung load mo. Pero at 1000 watts, kawawa yung BMS mo. Super init na niya. So yung recommendation natin dun sa Gentai, pareho lang din dito na 80% lang or 80 amps kapag magdi-discharge kayo. Or kung gusto nyo mas magtagal yung battery nyo, 50% lang, 50 amps yung discharge nyo. Mas matutuwa yung cells nyo, pati yung BMS nyo. So overall, halos wala naman siya pinagkaiba sa Gentai. Nalagyan lang ng Bluetooth yung BMS at tinanggal yung temperature sensor ng BMS. Kaya hindi na siya namamatay kahit umabot na ng 100 degrees Celsius yung temperature ng BMS. So, anong mas maganda? Ito o yung Gentai? Since pareho lang naman sila, ay sa performance, pareho lang din. Aside dun sa temperature sensor pala ng BMS. Pero kung overall, mas maganda talaga tong CST kasi meron siyang app. Makikita mo yung status ng cells mo, kung ilang capacity pa yung natitira at kung ilang minuto bago pa malobat. So ayun po, confirmed na Gentai din ang magigawa nito. Performance pareho. So kung nagtitipid ka, okay lang din naman na Gentai. Pero kung may konting padagdag, mag CST ka na. Mas mamamonitor mo yung cells ng battery mo. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!